Noong huli kong video tungkol sa groupings at bracket ng Gilas Pilipinas, sinabi ko na agad na posible tayong matalo sa lahat ng 4 na laro laban sa Australia at New Zealand. Hindi iyon pagiging negatibo. Iyon ang realidad base sa lakas ng mga kalaban natin. Sinabi ko yon dahil ibang level talaga ang Australia at New Zealand pagdating sa FIBA basketball. Hindi lang sa talento kundi pati sa sistema, depth ng roster at consistency nila sa international stage. Pero ang talagang sisilipin natin ngayon ay kung bakit naging napakadali para sa Australia na pigilan ang Gilas gamit ang kanilang trapping defense. Hindi lang ito simpleng usapin ng turnovers o pressure sa point guard. May mas malalim na dahilan kung bakit paulit-ulit tayong nahirapang maibaba ang bola at makapasok sa ating opensa. At kapag naintindihan natin ito, mas mauunawaan din natin kung ano talaga ang problema sa kasalukuyang lineup ng Gilas. Dahil sa naging laro natin laban sa Australia, lalo pang na-expose ang isang bagay na matagal ko nang sinasabi. Kailangang laging handa ang Gilas sa trapping defense ng mga elite teams. Kung mapapansin ninyo, hindi lang ito nangyari sa isang laro. Sa mga laban natin kontra Australia at New Zealand, malaking factor ang kanilang pressure defense. Halos hindi nila tayo pinayagang makapag-set ng maayos na opensa. Every time the ball is brought up the floor, there's pressure. Every wrong decision can lead to a turnover or a wasted possession. Hindi lang tayo natalo sa talento, natalo rin tayo sa execution at sa paraan ng pag-disrupt nila sa ating sistema. Ito ang dahilan kung bakit palagi kong sinasabi na depende sa klase ng kalaban ang kailangan mong personnel. Kapag ang kaharap mo ay mabibilis, mahaba at physical na forwards at guards, hindi sapat na marunong ka lang mag-dribble. Kailangan natural kang ball handler. You have to stay composed with the ball in your hands, even under relentless pressure, double teams, and defenders trying to force you into mistakes. Dito sa play na ito, paulit-ulit natin itong nakita. Pansin nyo ba na madalas naiiwan sa gitna ng court ang point guard natin? Minsan si Dwight, minsan si RJ, at minsan si JGDL. Alam nyo ba kung bakit? Tingnan ninyo ang pwesto ni na Carl Tamayo, Kevin Quiambao, at iba pa nating forward. Kadalasan, nakaabang lang sila sa wing o gilid ng court para tumanggap ng bola. Ang problema, they don't immediately provide support when bringing the ball up from the backcourt to the front court. Bakit mahalaga yon? Dahil kapag na-trap ng kalaban ang point guard natin, kailangan may isa pang player na kayang lumapit, tumanggap ng bola at tumulong sa pag-break ng pressure. Ang problema, parang nag-aalangan ang mga forwards natin na magdala ng bola, lalo na sina KQ at Carl. May isang pagkakataon na si Carl ang nagdala ng bola mula sa backcourt, pero halatang hindi siya komportable at alanganin siyang gawin iyon. Pero sa maraming possession laban sa Australia, makikita mong naiwan mag-isa ang point guard natin habang hinihintay ng mga forward ang outlet pass sa gilid. Kaya puro turnovers ang nangyari. At dito lumalabas ang issue ng pagiging converted players nila. Marami sa kanila ay natural na power forwards o bigs bago naging wings. Ang punto ay iba ang pressure kapag ikaw mismo ang kailangang magdala ng bola laban sa mabibilis at maahabang defenders. Alam yan ng marunong maglaro ng basketball. Kapag forward ka at di ka naman natural ball handler, sobrang uncomfortable yon. Iyon mismo ang problemang nakita natin laban sa Australia. Nakita ng New Zealand at Australia yon. Actually, hindi lang sila, pati Asian teams. Guys, itong mga kalaban natin, hindi mga tatanga-tanga ang mga scouts niyan. Nakikita nila lahat ng details. Sa oras na makita nilang nahihirapan tayong magdala ng bola, paulit-ulit nila itong aatakihin using a trapping defense until we lose our rhythm. Sa ganitong level, hindi sapat ang pagiging versatile. You need elite ball handling, fast decision making, and the ability
to beat pressure defense consistently. Dahil kapag nakita ng mga top teams ang isang kahinaan, hindi nila iyon aatakihin ng isang beses lang, uulit-ulitin nila ito hanggang sa mapilitan kang mag-adjust. At ito ang dahilan kung bakit mas gusto kong magkaroon ang Gilas ng mga natural wings na lumaki bilang ball handlers gaya ni Gabe Norwood. Guys, to be honest, I'm really not a fan of converted players. Yan ang totoo. Hindi ibig sabihin na mahina ang mga converted players. Sa NBA, ang mga tinatawag na converted players ay kadalasang mga mas maliliit na players na nagiging power forward o center, tulad ng ginawa ng Golden State Warriors, tulad ni Draymond na 6'6 lang. Pero halos wala kang makikitang natural na big man na permanenteng ginawang shooting guard o wing. Kung meron man, kadalasan situational lang at hindi iyon ang primary position nila. Sa madaling salita, sa NBA, ang conversion ay mula sa small papuntang big. Sa atin naman, kadalasan ay mula sa big papuntang small. Kaya sa pinakamataas na antas ng basketball, iba pa rin ang kilos ng isang player na simula pagkabata ay wing o guard na talaga. Mas madali nilang mababasa at mapipigilan ang dribble mo dahil iyon ang role na kinalakihan nila. Sanay silang mag-read ng galaw at samantalahin ang maliliit na pagkakamali ng ball handler. Ang problema kasi, katulad ni Tamayo o KQ, kahit ma-convert ka mula sa pagiging big man, hindi pa rin sapat ang skills para maging isang tunay na wing, lalo na kapag nakaharap mo na ang mga natural na wing players sa international level. Iba naman ang konsepto ng small to big na madalas makita sa NBA. Ang mga wing na naglalaro bilang power forward o center ay dala na nila ang kumpletong ball handling, perimeter skills at decision making ng isang wing. Dinagdagan lang nila ng lakas at ability to hold their own against bigger players. Sila yung tinatawag na 3&D. Kaya mapapansin ninyo kahit sa mga pustahan o ligang kanto, ang point guard o shooting guard, kadalasan they can play center when needed. Pero ang traditional na center o power forward, bihirang kayang gampanan ang trabaho ng isang point guard. Siguro ito na ang pinakasimpleng paraan para ipaliwanag ang punto ko. Mas madaling mag-adjust mula sa pagiging small papuntang big kaysa gawing natural wing ang isang player na lumaki bilang big man. Kaya dream natin para sa Gilas ay magkaroon ng mga tunay na 6'6 na small forward o shooting guard na kayang magdala ng bola, gumawa ng opensa, parang prime Gabe Norwood. Napakalaking advantage niyan sa international level. Kapag shooting guard, sana hindi lang elite shooter. Dapat he can bring down the ball consistently, gumawa ng plays at hindi madaling matrap. Well, meron man tayo si Dwight lang pero 6'4 lang siya at kulang na kulang tayo sa matatangkad na wing. Kaya kapag may nagsasabing napakarami nating talent sa Pilipinas, sasang-ayon ako, oo, marami tayong talent dito sa Pilipinas. Pero kapag inihambing na sa international standards, doon natin makikita na malayo pa pala tayo. Hindi lahat ng dominant dito sa atin ay fit sa international level. Isa pa sa pinakamalaking concern ko ay ang mismong composition ng roster. Real talk lang. Kung talagang nasa decline na ang performance ni Justin Brownlee, kailangan ng seryosong pag-isipan ng SBP at ng coaching staff ang susunod nating naturalized player. Napakalaki ng naitulong ni Brownlee sa Gilas at isa siya sa pinakamahusay na naturalized player na nagsuot ng Pilipinas jersey. Pero darating din ang panahon na kailangan nating ihanda ang susunod na henerasyon. Masakit man sabihin, pero kung hindi tayo makakapagpakita ng mas malakas, mas organisado at mas kumpletong lineup ngayong August, didilim talaga ang tsansa nating makabalik sa FIBA World Cup. Isa lamang itong objective na pagsusuri. At ang pinakamalaking kalaban ng Gilas sa ngayon ay hindi lang ang Iran o Jordan, kundi ang sarili natin.